Good day mga boss, reviewing Suzuki Smash 115 Fi. Ito yung variant na mags version na naka-disc brake yung harap, kaya solid to yung panel niya. Hindi pa digital pero naka-disc brake na, kaya maganda gamitin to sa malamang. Tas sa fuel efficient, sobrang tipid. MVP star din yung gulong niya, front and rear. So yan mga boss, unang napansin ko dito sa Smash, maganda talaga siya i-drive. Lalo na naka-disc brake yung harap pag sa mga preno. Kasi yung wave ko naka-drum brake lang yung harap likod nun, kaya parang pag prineno mo pipigain mo talaga ng malakas. Tsaka solid mga boss, unang testing ko parang gusto kong kumuha ng ganito sa tamang panahon. Hindi, joke lang. Wave pa rin syempre. Pero ang ganda ng motor na to, solid. Pupunta nga pala tayo ngayon, nakakit natin to ng Marilaki Highway kasi pupunta dito si Kuya Joven, ang pamangkin namin. Galing siyang Bicol. Yung nasa Bicol kasi ako, ginala ko na ito kaya syempre kailangan nating bumawi. Ito pa ng Smash na to mga bossing, ikukumpara ko siya sa carb. Pares lang sila sa hataw, sa takbo, ganun din. Third gear, ang lakas na ng third gear nito. Ito pinakamaganda talaga sa Smash, yung primera niya. Hindi siya yung primera ng ibang motor na hindi ka na makakagear agad. Siya pwede mo siya ibabad konti ng primera. Isa pa sa kinaganda nito mga boss, nakamags na siya. Pero alam ko hindi to naka-tubeless Papa-tubeless mo pa yung gulong nito. Pero laban to sa lahat kasi sa panahon ngayon kailangan talaga nakamags ka na Wala ka na makikita masyado naka-tube type yung mga naka-rim. Lalo na pag pinapambiyahe mo yung motor, kasi pag halimbawa na-flat ka, yan, may pasahero ka, may deliver ka, bumabiyahe ka, abala pag na-flat. Kaya ngayon puro tubeless na talaga, puro nakamags na lumalabas na motor. Tapos syempre FI na mga bossing, ayan ang pinaka number 1. Wala na ngayon lumalabas masyado na carb. Meron naman yung Smash na 115 na legendary, ayun na lang. Pero sa Honda wala na silang lumalabas na carb, puro FI na yung RSX, ayun na yung pinalit sa Honda Wave na carb. Sa engine type mga boss, 4-stroke siya, single cylinder, single overhead cam, 2 valves. Kaya kung mga hanap mo yung mga karerang motor, hindi talaga pwede itong Smash. Talagang panghanap buhay siya dinesign, tas pang service. Kung mga panghataw-hataw, go for 4 valves, 155, 160. Sa bore stroke, 51 mm by 55.4 mm, max power 6.9 kW, 7,000 rpm, max torque 9.10 Nm, 6,500 rpm. Malakas din siya mga boss kung tutuusin, kaya yung tercera na ito para kaya pumalo ng 80 Engine displacement 113cc, ganyan talaga mga boss nilalagay yung akin nga Honda Wave 110 109 Yung bonus ko dati na 196 yata, lang, cc lang nakalagay. Lagi may bawas, kaya halimbawa 110 yung motor mo, hindi talaga yung top speed niya 110. Nasa, yung wave ko nga, hindi mapabot ng 100 hirap 60-80 lang, masaya na ako dun. Basta ma-deliver, tas makauwi ng maayos, yun lang naman yun. Sa cooling system mga boss, air-cooled pa siya. Wala pa siyang radiator. Di tulad ng mga Click 125, yung mga bagong labas ngayon. Sa starting, electric kick. Ayun ang pinakamaganda sa motor. May kickstart talaga. Sangayon ako dyan mga boss. Maganda talaga may kickstart yung motor kahit saan mo dalhin. Ngayon kasi mga bagong labas, wala na siyang kickstart. Kaya pag namatayan ka, tulak ka talaga. Ito may kahit yung battery nito mahina, mapapaandar mo kasi masisipa mo siya. Transmission type mga boss, 4 speed, primera, segunda, tercera, kwarta. Okay na yon. Pang budget mid lang. Compression ratio 9.41, tapos clutch type primary, wet type, automatic, centrifugal type. Alam ko ito yung semi-matic, yung wala siyang clutch. Tas ito mga boss, fuel consumption 68 km per liter. Sobrang tipid mga bossing, pero depende yan mga boss, lalo na kung pinapambiyahe mo siya sa MC Taxi. Syempre mabigat yun sakay mo. Yung wave ko, pag MC Taxi biyahe ko, nagiging 40 km per liter na lang yung gasolina, kasi mabigat yung sakay. Ewan ko dito sa Smash, pero hindi ito bababa ng 50 sigurado, kasi FI na dekadena Ang ganda talaga sa Marilaki mga bossing, kahit basta weekends ka pumunta. Wala kang makakasabay dito, ikaw lang. Magmuni-muni ka.
Suspension front mga boss, telescopic suspension rear, swing arm. Tire size front 70-90, tire size rear 80-90. Yung mga boss, pag binabiyahe mo siya, ako nagpapalit ako ng rear nina 90-80 ko, kaya 90-100. Tas sa front okay na to, basta naka-tubeless yung gulong. Tas brakes, may spoke siya, may drum, may mags. Pero mas maganda talaga yun naka-mags kasi naka-disc brake na yun. Kanina pa kami bumabiyahe, pero isa talaga sa napansin ko dito sa Smash, hindi talaga siya nagpapahuli. Hindi talaga siya nagpapabitin. Wala na dito sa Marilaki ang taas na ito mga bossing. Maganda pa rin talaga yung takbo niya. Tapos siyempre sa fuel consumption yan, tawag dito, napansin ko parang hindi siya bumabawas sa full tank. Pero sobrang tipid, Marilaki hanggang sa amin siguro nasa 40 km, 50. Nasa ganyan siya, tas puro paangat pa. Siyempre pag paangat mas malakas sa gas, may angkas pa ako si Kuya Joben. Kaya kung nagbabala kayo kumuha ng mga motor boss, good recommended tong motor na to. Talagang napakaganda. Tapos napakatipid, lalo na kung gagamitin nyo pang hanap buhay. Sus, grabe. Siguro 100-150 nyo maghahapon ng biyayan, walang hintuan. Napaka-solid talaga dito mga boss. Relax, wala kang kasabay Pero kung Sabado, Linggo ka pumunta dito, naku, binangkingan ka na dyan sa solid yellow lane Kinat ka na dyan, in-overtake ka na, binomba-bombahan ka na. Sa place na to, ito yung goods pumunta dito, weekdays talaga. Lalo na kung wala ka naman ginagawa. Huwag ka na sumabay sa mga Sabado, Linggo, karera-karera dyan. Ang dami na aksidente dyan. Sa price pala mga bossing, bago matapos 67,400 yung spokes niya, yun yung naka-rayos pa yung gulong. Sa mags naman 72,400 mga bossing, naka-mags na yun. Doon ka na lang sa naka-mags mga bossing kung ako tatanungin mo, kaysa dun sa rayos na poproblemahin mo pa paano magpa-convert sa mags. Syempre mga boss, kung sa hulugan, dun ka na sa mas malaki ang down payment kaysa sa mababa, tas malaki yung monthly mo, tas mas matagal. Pero ang trip ko talaga, mas maganda, malaki yung down mo, tas 1 to 2 years mo lang kukunin para hindi masyadong malaki yung tubo. Pero kung may pang cash, syempre mas maganda cash para wala ng problema. At syempre sa mga nagtatanong kung Smash matibay ba, tatawagin man legendary yan kung ganyan-ganyan lang. Ayun ang pinakamatibay na motor sa lahat. Tingnan nyo yung carb nila na kasabayan nung 2011 SkyDrive. Hanggang ngayon naglalabas pa rin ang Smash na carb. Kahit yung mga ibang dealer, mga company, hindi na naglalabas ng carburador na motor. Kasi iba talaga yung tibay ng Smash. Pero syempre ang cons lang nito mga boss, pag underground talaga, pag mga bebenta mo na ng sobrang mura na talaga. Halos lagpas na ng kalahati ng SRP pag ibebenta mo na siya, kasi puro automatic na yung motor ngayon. Tingnan mo yung wave ko, pinapasira ako na lang dun. Hanggang masira siya, kung bebenta, hindi ko ibebenta yan kasi wala, mabibenta yan 15, 20. At yung bentahan nito ng Smash online, napakamura. May makikita kang 20, tas 25, mga bagong model, binibenta 30. Kaya pag nakakita ko ng mga ganun, comment agad ako, boss, i-keep mo na lang yan. Napakatibay ng makina niyan, tas bibenta mo na ng ganyang presyo. So yun mga boss, maraming salamat sa mga nanood. Tapos yun, kung wala talagang budget na pang malaking motor, eto solid to gamitin. Hindi ka mapapahiya dito, di sayang pera mo. Salamat mga bossing.